ka bang pulis? Wala na. Kawawa naman gising natin. Hoy! Gising na, hoy! Ano ba? Gising na! Wala ng tao! Hoy! Gising na! Tapos na ang buntukan, ihato ng gising. Wala na mga pulis. Gising na, hoy! Ano ka ang tubig? Ito, inumin mo ito. Inumin mo! Ayaw ba ito? Uy! Akin na ito, ha? Dito na. Baka patay na ito, ha? Huminga yata, eh. Huminga nga. Kailan nga nun, no? Lili, itayo mo nga yung silya. Basag mukha. Ala! Winner! Sinabi na naman pala. Bakit sila Eduardo Ramirez? Bago to. Bakit? Hali. Rafael. Naku, sino mo nga nangyari sa batang ito? Ano kaya ang mabuting gawin sa kanya? Eh, kayo naman, gago kayo eh. Ano? Anong pinagsasabi mo? Bakit po yung anak ninyo? May naiisip po akong paraan dyan eh. Baka lang magalit kayo. Eh, meron ka palang naisip na paraan eh. Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Galit po kayo eh. Eh, bakit ako magagalit? Hindi, sir. Sabihin mo, ano yun? Ano yun? Isilip po natin sa sakos, paano sa ilog? Hoy! Ano ang akala mo sa akin? Ha? Ano ang akala mo sa akin? Puro gulo lang ang dinadala mo sa akin eh. Ang dami ng gulo nito sa anak ko. Hoy, Ricardo, baka akala mo eh, puro biro lamang itong nangyayari sa akin ito. Isang multa rito, multa ron, nakabangga ng kotse, pinagpuntan ng magino. Eh, nung isang araw lumisanan ng gulo sa nightclub. At nung isang araw naman eh, sinupuspuro sa pasig
Kuya Eddie na naman ito. Ano yun? Bakit? Ay, Ito na pala ninyo. ay, Nasa ko naman sa Ang balita. sama-sama ng tira niyo rito. ay, Tapos Ay. ito kapang bitin. ay. Kaawa-awa naman. Anong kawawa naman sinasabi mo? At sa kanya ka pa naaawa at hindi pa sa akin. Ganyang puro sakit ng ulo ang binibigay niya sa akin. Ano? Anong alta pisyon? Ang alta pisyon po. Ay, ang alta pisyon. Ang gamot. Ang pisyon. Ang alta. Ay, ay. Ang alta pisyon. Ay, ang gamot. Huwag masyadong Dali kayo. Dali ka. Dali ka ang gamot. Dali ka. Ang gamot. Ay. Ay. mabuti hindi Ay. na ninyo lahat. Mabuti ka. Mabuti. Ang alta presyon ko. Ang laman. Ha? Bakit ito ang gamot ko? Bakit ito ang gamot ko? Hindi ba pinupulas ang gamot ko? Ano ba ito? Pulga! Pulga na naman ang binigay mo sa akin! Kung bibigyan mo ko ng gamot ay puro pulga! Bakit na puro pulga binibigay mo sa akin? Bakit puro pulga? Ricardo! Ricardo! Hindi ba ikaw ang kausap ko rito? Bakit ka mali? Bakit iniiwanan mo ito si pulga rito? Halika rito! Halika rito! Halika dito! Minahon po kayo doon, Rafael. Ano po ba ang magagawa natin? Anak ko si Eddie. Eh, sakit na po niya yan. Saka, yan pong mga bagay na yan may pinagmamanahan. Balita ko po mas pasahol pa kayo ng inyong kabataan. O ano sa'yo? Ano po ba makapagaling sa inyo? Ano ba? Di mo matatakbo ako ng kasukat na babae? Ay! Nakialam ka na naman! Pulga! Baka babae rin po ang maaaring makapagpagaling kay Eddie. Ito po ang aking mungkahi. Magpalathala po tayo sa isang pahayagan na ganitong nilalaman. Nangangailangan ng isang magandang babae at walang asawa. Nangangailangan isang babaeng maganda at walang asawa. Sa sahod ng 1,000 piso isang buwan. Magaang ang gawain, malaking pagkakataon sa nararapat. Makipagkita sa silid 416, Porta bilang 2349. Naku, kapalaran! Eto ka na. Mga 1,000 piso isang buwan at magaang daw ang gawain. Puntahan natin, Lili. Baka ito'y hulog na ng langit sa atin, ha? Puntahan natin pagdating na alas 12, ha? 1,000 piso. Magaan ang gawain. Naku, Aida. Naku. Baka sex lang ito, ah. Ano ka ba? Mayroon ba trabaho ganyan kagaan kung hindi sex lang? Tama ka na nga. Yan ka, oh. Diba? Ulit ka mo sa dami tao? Ricardo! Ricardo! Ito po ako. Ako! Ayan! Ayan ang mungkahi ng mga kauluan mo. Ayan, tingnan mo. Paano tayo ngayon makakapili ng isang babae na karapat-dapat dyan sa dami-dami niya? Nako, ewan ko nga ba? Bakit pa ako nakinig sa inyo? Nako! Ang sa presyo mo. Ay, gamot. Gamot. Walang hiya ka. Ano yan? Purga na naman ang binigay mo sa akin. Ah, purga na naman. Parang si kupon. Ano ha? Premyo. Walang hiya bata ito. Ikaw, isa ka pa. Ikaw ang may kasalanan lahat na ito. Naku, hindi ko na malaman kung anong gagawin ko sa inyo. Huwag kayo mabahala doon, Rafael. Ang daming babae rin sa labas. Tiyak na may mapipili tayo. Nais ninyong mapanumbalik sa matwid na landas ng Kuya Eddie pa pa. Kailangan konting tiyaga. Kailangan natin makita ang isang karapat-dapat na babae. Ha? Kailangan ng konting tiyaga. Kailangan ng isang karapat-dapat na babae. Para napakadali ang humanap ng isang karapat-dapat na babae. Ang ibig mo lumusot na lang sa pintong yan. Parang isang hulog ng langit. Ano ha? Sandali lang. Kakausapin ko lang kayo. Sandali lang.
Yan, ganda ninyo yan. Yan ang hulog ng langit na nagdasa pinto ito. Oo, Mick. Bibigyan kita ng magandang bahay. Bibigyan kita ng maraming alila. Ibibili kita ng lahat ng damit na gusto mo. Lahat ng sapatos na gusto mo. Auto, ang pinakamagarang auto, bibigay ko sa'yo. Bibigyan kita ng maraming salapi. Pumayag ka lamang. Hindi na kayo nakutya sa sarili nyo? Matanda ka? Ano kala niyo sa akin? Ang laki-laki itong opisina niyo eh. Sayang pala kayo. Hindi na kayo nakutya sa sarili niyo. Maghanap na kayo ng kasing tanda rin ninyo. Isang dali lang. Hindi mo ako naunawaan eh. Hindi ako nanliligaw sa'yo. Hindi ako naghahanap ng kabet. Ito'y ginagawa ko lang para sa kaligayahan ng aking anak na lalaki. Ano? Pinag-ahensipan ako? Oo, iya. Hindi ka na nahiya? Hindi! Paupo ka. Isang dali lang. Malis ko yan! Nakausapin ko ito. Alis ka! Torpe! Alis ka! Alam mo yan. Ito ang gusto ko. Ito ang mabuti. Talagang ako pumili dyan, ha? Alam mo yan. Kaya iyan ang amin na pagkaisakang gawin. Ang tanging ipipilit ko lang sa inyo, sa ating magiging kasunduan, huwag niyong tuluyang ibigin ang aking anak. Huwag kayo magagalit, binibili. Ito gagawin lamang natin upang sa bandang huli, maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. At huwag kayo magagalit, ho. Hindi ko kayo lubusang nakikilala. Pumapayag ba kayo? Hindi ko po yata matatanggap ang inyong pinagagawa sa akin. Sapagkat wala pa akong karanasan sa ganitong hanap buhay. Gayun din po, nagpapasalamat ako sa inyo, Mr. Don Rafael Ramirez. Ay magpapaalam na po ako. Yan ang anak ko, si Eddie. Opo. Tinatanggap ko po ang alok ninyo sa akin. Bakit biglang nagbago kayo ng isip? Baka nadala lang kayo sa gandang lalaki ng aking anak. Alalahanin ninyo ang ating magiging kasunduan. Kung siya'y tuluyan ninyong ibigin, wala tayong pinag-usapan. Ngunit, kung sa loob ng 3 buwan siya'y mapatino ninyo, bibigyan ko kayo ng 20,000 pisong bonus. Nagkaunawaan ba tayo? Opo. Hindi ko lamang siya tuturuan magpakatino. Kung hindi tuturuan ko pa rin siya magpakatao, bastos. Ano kanyo? Wala po. Nais ko lamang ipabatid sa inyo na ang pagkamuhi ko sa anak ninyo ay hindi ko naging galit sa demonyo. Magiging katibayan ng ating kasunduan. Pagagawa ko na sa aking abogado at lalagdaan nating kapwa. Lydia, Ricardo, makinig kayo. Tandaan ninyo, ha? Tayong 4 lamang ang nakakaalam nito. Ngayon, ganito ang gagawin. Una sa lahat, siya nga pala. Ano pangalan niyo? Aida Buenas Flor po. Aida. Mabuti. Aida, ang una mong gagawin, bumili ka ng magagarang damit, ha? At si Lydia at si Ricardo, sila na ang bahala sa ibang mga bagay. Bibigyan kita ng hustong panggasto.
sekretaryo ko. Kaya kinakailangan makabuntot ka palagi. Hindi pa tayong tama na. Kailangan namili na ako ng kasangkapan eh. Ano kasangkapan? Tignan mo nga. Ano ba ito? Martilyo. Kaburata. Baril. Ito. Ay, balito. Ay, ito. Labahan. Ano ka ba? Butangera? Aba, Idol. Ang kabutihan mo lang ang aking naalala. Wala akong katiwa-tiwala sa Edyan. Mukhang kong bahay. Kuya, bakit napakarami mong damit na inipake? Hindi ba ikaw matawag kung tayo pupunta? Oo, ngunit isang araw lang. Isang araw lang. Oo, tawag ko. Papa, nakita na ba ninyo doon kayo dito? Tatalawin kayo ng isang anghel. Tatalo ng aeroplano galing sa Hong Kong, darating mamaya. Anak ng mundo natin. Abay, kailangan ito. Eh, bakit hindi pa po kayo kumikilo? Hindi ba niyo sasalubungin? Naku, ang ganda nito. Ito kaya ang babaeng ito kasing ganda sa natural? Katulad dito sa retrato? Papa. Bakit naman kayo idadalawin? Marami yata kayong ginagawa. Maari ba ako na sumalubong dito, ha? Salubungin ko sa pangalan niyo, Papa, ho? Eduardo, ang pagdalo rito ni Miss Buenaflor dahil sa negosyo lamang, hindi sosyal. Kaya huwag mo na kaksayahin ang iyong panahon. Aba, hindi. Ay, kung marami kayong ginagawa, di Buhat nung mamatay ang kanyang amang milyonaryo na aking kaibigan, si Miss Buenaflor na ang nagpapalakad ng kanilang negosyo. Kaya utang na loob, Eduardo. Huwag mo na siyang pakialaman at hindi ka papatulan. Hindi ka papatulan. Kasi nagkakamali ko pa. Wala pang babaeng hindi papatol dito sa anak niyo. Ha? Hoy! Ay, Liga, isara mo ang bintana at baka sa lakas ng hangin niya ilipad yung kapatid mo. Wala, sira mo na Wala yan. ko pa. Napahanda na lahat para sa party mamayang gabi. Napasaluto niyo kay Miss Buenaflor. Wala na kayo dapat alalahanin. Alas 8:30 ang isa. Alas 8:30 ang party ni Miss Buenaflor. Wala na akong alalahanin. Hangin. May party pala, bakit hindi mo sinasabi? Hindi ko naman tatanong. Oh, hindi ko tinatanong. May party pala mamaya, ha? May na, Flor. Patay ka sa siga-siga natin. Pag nakita dyan ating... Makasayaw ko lamang, Karding. Makikita mo. Makasayaw ko lamang, lagot siya. Ito na, sa susunod na tugtog, wala siyang kawala. Halika. Ayan ang anak ko si Eduardo. Palapit na sa'yo. Huwag mo kayo mag-alala. Ang bahala sa kanya. Miss Buenaflor, maaari po bang... Opo, senyorito. Ano, Rafael? Ano po bang tawag ninyo dito sa senyorito ninyo? Senyorito. Eduardo. Eduardo. Pinakikilala ko sa inyo aking sekretarya si Lilia Costa. Hindi po ba ipinangako ko sa inyo itong sayaw na ito, Sir Ortiz? Ha? Tayo na ba'y magsasayaw o gusto niyo lamang gawing souvenir ang aking kamay? Maaari po ba? Hangin. Wow! Tignan mo yung kapatid mo. Sayabang balot na talo. Hoy, halika. Sayaw tayo. Ano ba, Mr. Ortiz? Maaari na ba tayo artista? Masa ng biro yung ginagawa natin kay Eddie. Alam natin na ang ginagawa natin para sa kabutihan niya. Maaari yan ang pakay mo. Ngunit para sa akin ay pinagbabayad ko lamang sa kanyang mga atraso. Bahit na. Si Miss Buenaflor ba'y mahilig sa mga makabagong sayaw? Aba, oo. Mahilig ka sa mga lalaking mahusay sumayaw.
Kasi nga? Wala nga kami gamit tayo sa damit ko! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Alam pala sa loob mo ba? Ay, hindi ko sinasadya eh! Ay, at sinasiguha ko nun eh! Kayo kasi ka naman marunong! Alam ninyo, Miss Guerrero, kung sayaw at sayaw lamang ang pag-uusapan, sapal sila lahat sa akin. Hindi man sa pagmamayabang, ako ang pinakamahusay sa mayor rin. Eh, mukhang quarter tempo yata kayo, hindi ba? Yun ang tama. Tinan mo sila lahat, nasa siyempre lahat. Ito ang bago. Bagong mambo. Kaya, Ang lahat ng babae may kasayaw ko rito. Nako, kung maaari lamang, hindi nasasayaw sila. Oo, tingnan ninyo kayo. Marami naman kayong nakasayaw ngayong gabi. Pero bang kasing husay ko? Hindi wala. Kayo matututo kayo eh. Mukhang may uwido kayo eh. 3 araw lang, pag ako laging kasayaw ninyo. At paano tututo ba? kayo. Paano ba? Ito ang bagong stroke ngayon. Kita nyo? Nako, hindi pa yan. Ito pa. Tingnan nyo. Ay, galing yan. Yan ang bago ngayon. Walang sila na ngayon. Napakahirap naman yung masarili. Ano? Ang ibig sabihin, napakahirap naman yung makausap ng sarili. Kanina ko pa kainais makausap ng Mr. Ramirez, ang aking pakay dito sa Manila ito sa negosyo. Kaya pinagsasamantala ko ng pagkakataon na makausap ang mga taong kailangan kausapin ko. At ako'y walang tiyagang makipag-usap sa mga taong walang hanap buhay. At umaasa na lamang sa tao sa ibang tao o sa kanilang mga magulang. Hindi ko kayang ibig sabihin, Mr. Ramirez. Sapagkat di akong malaki ang inyong tulong at kinaalaman sa negosyo ng iyong ama. Hindi po ba? Opo. Opo. Eh, ano po naman ang inyong ginagampanan tungkulin sa inyong storage company? Adi, manager po. General Manager? Opo. General manager. Hayaan niyo, Mr. Ramirez. At simula ngayon, marami tayong pag-uusapan tungkol sa storage. Storage din po naman ang hanap buhay ng aking nasirang anak. Sa ano po ba ang temperature inilalagay ang mga expendable products? Sandali lamang at meron akong kakausaping tao, ha? Tanungin mo sa iyong ama at baka sakaling alam niya ang sagot ng
tungkol sa temperatura, ha? Diyan ka na, Mr. General Manager, ho? Ay, excuse me, Mr. General Manager. Ngayong gabi, Opo. naluloko ka na ba, Eduardo? Opo, Papa. Ano? Hindi po, Papa. Eh, hindi lang po ninyo naunawa ng mga pagkakataon eh. Kailangan kong matutunan ang lahat na dapat malaman tungkol sa negosyo ng storage company sa lalong pinakamadaling panahon. Kailangan ko po, Papa. Ako'y nahahanda magtsaga. Ngayong gabi, magdamag kung gusto ninyo. Ngayong gabi, isang gabi, naluloko. 42 taon pinag-aralan ko itong negosyo nito. At ngayon, gusto mong ituro ko sa iyo lahat ng aking nalaman sa loob ng isang gabi. Bakit hindi po ba maaari? Hindi maaari! Paano maaari? Aba, mas matalino naman po ako kaysa inyo, Papa. Oo, paano nga? Ha? Ano? Ano sinasabi mo? Bukas, makipagkita ka kay Mr. Delfin Alonso ng ating personal department. Tatawagan ko siya sa telepono at sasabihin ko sa kanyang ituro sa iyo lahat ng gusto mong malaman sa loob ng isang oras. Salamat, Papa. Maaari ako maging general manager sa loob ng isang araw? Baka sakali, titignan natin. Ay, naku, Papa. Salamat po. Sige na. Hindi nyo na nalaman ko. Sige na, pabayaan mo na ako at ako'y gusto ko magpahinga. Pagod na ako. Sige na. Sige na. Talino, ha? Talino. Delfin Alonso. Opo, Sir Rafael. Sununod ko po lahat ng pinipili niyo. Panahika niyo. Opo. Maaga pa po, nandito na eh. Tatawag ko po sa inyo kung ano man ang mangyari. Opo. Nagtatrabaho rin. Opo. Ito, Miss Buena Flor, ang isa sa aming malalaking bodega. Mapapansin ninyo ang napakarami ng aming epekto. Mas ang dami yung mga trabahador, ano? Matang pa. Oo. Lalo na yung isang yun. Hindi na kailangan bantayan pa, no? Hindi na. Oo. Lahat ho. Hindi na nga mabuti ang ventilasyon nito yung bodega. Hindi mag-uumig yung mga vectors dito. Halika kayo, Miss Buena Flor. Hindi na nakabigat ng kawan ito. Anong laman? Mga retrasyong galing sa Amerika. Talagang mabibigat yan. Sabay-sabay. Tandaan. Konti lang. Titignan ko kung anong meron dyan. Eh, ano pong ginagawa ng general manager niyo dyan sa ilalim? Baka nagbabakasyon. Kailangan po mo Flor. Ang general manager ay nalalaman ng lahat ng trabaho. Buhat sa pinakamababa. Eh, marahil naman, wala nang karyan, ano?
Hello? Sino? Si Aida. Natutulog pa. Bukas na. Gabi-gabi, kumakawat. Hindi pa bukas kawat na ako. Hello? Pastor, sino ka ba? Opo, Sir Rafael. Magandang gabi po. Hindi ko po alam na kayo po eh. Ano po? Alas na po na tanghali. Sino po? Si Aida? Ngayon din po. Sandali lang po. Aida, Aida. Sir Rafael. Tama po. Sana, sandali lang. Sandali lang. Sandali po. Sandali lang. Hello? Oo. Maasahan ninyo. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw sabi? Si Eddie raw ay pinahahasa yung kanyang kapatid na si Lydia na mag-swimming party para kumbidahin daw tayo at ipagpatuloy daw natin na maging tao ang kanyang anak. Aida? Aida? Ano ba yun? Bakit? Anong klaseng hayop ba si Eddie at gagawin nating tao? Ha? Wika mo sa aking giliw, ang aking puso'y kabilanin. Dahil diyan ay naghihirap ang pagsuyo kong alanganin. Sawawi, hindi ko gusto ang ugali mo, senyorito. Puso ko'y mabibihag mo kung ang bisyo mo'y magbabago. Ay, ang pag-ibig, mahiwagang ang tunay. Kahit hanapin ay mahirap makanta. Ngunit kung minsan na di mo hinihintay, kusang lalapit nang di mo nalalaman. Kung yan lang ang siya mong ibig, ay susundin ko ang iyong nais. Makamtan lamang ang langit ng pagsuyo mong may pang-akin. Kay inam ng naisip mo,
kung tuluyan kang magbabago. Tignan ko kung susundin mo ang hangarin ko, senyorito. Ngunit kung minsan na di mo hinihintay, kusang lalapit nang di mo Hindi naman, Eddie. Kaya lang, Meron na nagmamayari sa iyong pag-ibig? wala. Ngunit, Sabihin mo sa akin at hahamakin ko ang lahat, makantan ko lamang ang iyong pagmamahal. kaya, baka hindi mo magagawa yun. Bakit hindi? Dahil sa iyo. Hindi na ako magpapaligid-ligid ng salitang gusto ngayon. Kung ikaw ba'y mag-aasawa, ano ipakakain? Niyera? Katsang soda? Nabili pa ng pera ng iyong mama? Anong hinaharap mo sa kinabukasan? Saan tayo sisira sa night club? Ako hindi maaaring umibig sa isang paru-paro na walang sariling sakpak. Kung ako man ang umibig sa'yo, ay para akong bulaklak na walang tayo. Sige na tayo mag-usap. Paru-paro, Ricardo. Ewan ko po. Basta sabi sa akin ni Eddie, ay ibigay ko raw po sa inyo yan. Yan daw po ang pakpak na hiram niya sa inyo. At isinasawli na raw po niya. Saka, meron pa siyang sinabi. Hindi, Oh, upang maging karapat-dapat daw po siya sa bulaklak na mitangkay. Ewan ko kung ano yung sabihin nun. halo? Halo? Oh, sino ito? Oh, bakit? Ano? Anong sinabi mo? Hindi mari! Hindi mari! Anong bakit? Basta sinabi kong hindi mari, anong bakit? Hindi maaari! Ano? Anong Anong At tatawanan mo pa ako, hayop ka! Demonyo! Ano niya yun? Alam mo kung sino yung hayop na yun? Si Don Sebastian Ortega ng Universal Storage Company na kalaban natin. Nagpunta raw doon si Eddie sa kanya at nagpresenta sa kanya at tinanggap naman ng demonyong yun. At ngayon tinawagan pa ako sa telepono. Walang niya. At tinawagan ako sa telepono, tinatawan-tawanan pa ako. Walang niya tao yung pag nakita ko yung Sebastian Ortega niya, maniwala ka sa akin, gugulpihin ko. Ay, huwag ka makialam sa akin. Ano nga taatapos nyo? Basta maniwala ka, mabuti gawin natin. Puntahan natin na Sebastian Ortega niya at si Eddie rin na kuyang bata niya. Hindi ko akalain, hindi ka talaga gawin sa akin. Bakit ganun? Ano gusto mo ako? Ay, naku, maniwala ka sa akin. Gugulpihin ko. Ano yun? Gamon. Salamat. Ano, konti pa. Salamat naman ang tagpresyon ko. Nako. Ay. Ito. Kailangan pirmahan ko ito at pupunta tayo doon. Bakit? Hinihintay ko mong resulta. Resulta? Anong resulta? Bago hong purga ito. 3 patak lang daw po Sisigi na kayo. Kumuntik na huli nyo na ubos.
Hoy, Eduardo. Ano? Bakit hindi ka pa bihis? Hindi ka pa sasama sa amin sa pananghalian ng Chamber of Commerce? Hindi ho. Sige na, Eddie. Magbihis ka na at hihintayin ka namin. Sama naman, kuya. Bakit ba ayaw mo lang sumama sa amin ng anak ka na ngayon? Marami pa akong report na dapat tapusin eh. Sa ibang araw na, tapusin na lamang ninyo ako. Lumakad na kayo pa ba? Ano sa media na, baka pa kayo mahuli. Medyo araw na lamang at ang na kayo. Kaya pa naman ang panahon sa matagal. Sa ibang araw na, marami naman akong ginagawa eh. Hindi ba yung napapansin? Ang laki na yung pinagbago ni Kuya Eddie? Oo, yun ang. Lalo namang malaki ang pinagbago ng Universal Storage Corporation. Hindi ng kalaban natin. Mula nung si AJ maging manager doon, lalong lumakas. Hindi na umiinom ng alak. Lumabas pa ng gabi, maaga uwi. Naway, huwag sana siyang mabinat at ipagpatuloy niya ang kanyang pagtinaw. Ipagpamanin mo, Eda, na dito lamang kita kayang dalhin ngayon dito. Hindi na ako nahihiyang magtapat sa iyo na ito lamang ang kaya kong pagkantok sa ngayon. Hindi pa lubang lumalakas ang aking pakpak. Huwag mo alalahanin yan. Salamat sa iyo at naipakilala mo sa akin ang halaga ng mabuhay na wasto. Iniibig kita, Eda. Bigyan mo sana ng lunas ang aking tira. Bakit hindi mo ako tugulin, Aida? Ako ba hindi karapat dapat... Huwag! Bakit, Aida? Pasaktan ko ba ngayong damdamin? Hindi kita mauubig-ubig. Malaki ang dahilan. Huwag mong pilitin ako'y magkasal. Anong dahilan? Isang malaking kamalian. Naakala ko yung maaking paglaguan. Meron ka sinasabi, Aida. Pagpatuloy mo. Saka na natin pag-usapan. Gumagabi na. Tayo na umuwi. Ako'y magtsatsaga, Aida. Magtsatsaga at maghihintay. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit isosoli pa natin ang lahat nito? Kasi panghinayang ang gaganda. Ibigay naman sa'yo ng kusang ito, Lopez, hindi mo naman dito. Sandali lang ang Eddie, lalabas ako at tuhulog ito. Ano makarating na? At kanino, kay Eddie? Hindi. Si Don Rafael. Pinaniwanag ko sa kanya na ako hindi na magpapatuloy sa aming usapan. At inilapit ko ang mga sahod na binigay niya sa akin. At ang kulang ay nihulugan ko na lang kapag ako nakahanap siya ng trabaho sa probinsya. Ang mga damit na yan ay isori natin bukas kapag tayo aalis na. Bakit mo pa intindi ng usapan ng Don Rafael? Basta umalis tayo dito bukas, tapos. Hindi, Lily. Tawa kong nakipag-usap, kailangan sa aking pagkakaroon ng sentimental. Ikaw kasi, natutuhan mo pag-ibigin ng Eddie na yan. Samantalang napakarami naman siyang mga sahod. Ang sarap na sana ng buhay natin. Ang tunay na pag-ibig, Lily, ay walang kasiba. Ako'y nakukusya sa aking sarili kapag ako'y nakikiharap kay Eddie. Ang aking pag-ibig sa kanya ay tunay. Ngunit ang aking puso ay nababalot ng pamilya niya. Kaya't mapalis ko sa akin, huwag na akong makipagkita sa kanya. Kaya salimnangin siya habang buhay. Sandali lamang, Lily, at huhulog itong sila. Pag-ibig. Ano ba, Lydia? Dumating na ba si Eddie? Hindi pa po, Papa. Baka may overtime sa opisina. Siya nga pala, Ricardo.
Nasabi mo na ba si Aida ang himuking si Eddie upang sumama sa ating kumpanya? Hindi pa po eh. Hindi pa. Bakit? Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon eh. At bakit? Lagi po silang dalawa magkasama pagkatapos ng trabaho ni Eddie. Ngayon. Si Lily naman ayaw makipag-usap sa akin. At bakit naman? Hindi ko nga umala kung bakit eh. Tip column daw ako eh. Pilan mo ba ang video natin, Papa? Tila tunay na pag-ibig ang dumapit kay Kuya Eddie. Kailangan makausap natin si Aida bukas. Kailangan mabalaan natin siya ang unti-unti lumayo na siya kay Eddie. Sila nga yata sumasama ang tabas. Ang kailangan kong maging asawa ni Eddie ay walang iba kung hindi ang anak ni Don Sebastian na si Remy, upang sa ganon ay magkasama ang aming negosyo. Kung sakali mo, Papa, ano naman ang pintas ninyo kay Aida? Mabait naman siya eh. Hindi ba rin? Nunca! Hindi ba't ginawa niya lahat ng ito dahil sa salapi lamang? Hindi ba't salapi lamang ang kanyang habol? Kaya... Hindi ba't ayaw niyang tanggapin ang kasunduan ito? Pinilit lamang natin, lalong-lalo na kayo, Papa. Kahit na, yan ay lang yan eh. Ha? Lydia, Ricardo, may magandang balita ako sa inyo. Makinig kayo. Anong balita? Anong balita? Mag-aasawa na. Ay, at sino naman ang walang swerte ng babae? Sino? Sino ba? Si Aida? Si Aida? Bakit po, Papa? Ayaw po ba ninyo bumalik si Aida? Bakit? Ayaw ninyo maging asawa ko si Aida? Bakit hindi? Mabuti na nga at ikaw malagay sa tahimik. Si Aida isang babaeng mabait. Uliran. Hindi mo mapayag kayo na maging asawa ko si Aida, Papa? Hindi mo mapayag kayo? Bukas na natin pag-usapan ni Eduardo. Alam mo meron ako isang mahalagang bagay na naiwanan sa opisina, ha? Bukas na, ha? Bukas, mapapag-usapan natin yan. O ano pa? Salamat naman at nahihulo ko agad ang sulat. Tama-tama naman dumadaan ang kolektor ng Korea. Tiyak natatanggapin na bukas si Don Rafael ang sulat. Huwag ka ng parang bata, Aida. Kailangan makuha si Don Rafael bukas. Bakit bukas pa? Magandang hapon, Don Rafael. Maupo muna kayo. Hindi ko kailangan maupo. Hindi ko namin nadinig yung satukle. Marami dahil sa inyo namin. Kailangan pa ba akong kumatok sa bahay na ako naman ang nagbabayad? Natatandaan mo ba itong kasunduang ito? Opo, Don Rafael. Minsan na hindi ako nakalimot at hindi ko akalain na magiging masakit ang aking inakong tungkulin sa inyo. Magbibitiw ako ng aking tungkulin sa inyo, Don Rafael. At Mapakakasal ka sa aking anak? Walang hiya ka? Hindi ka na napunta sa sarili mo? Huwag ka naman! Huwag kang makialam! Isa ka pa! Ha? Huwag mo akong pakikialaman, naintindihan mo! Ha? Alalahanin mo, sa kalsada kita ginampot, binihisan kita, ginawa kitang tao, at ngayon yung paligatansin mo sa akin! Don Rafael, hindi mo ako naunawaan. Huwag kang makialam, single ka! Ito pa ang ticket. Pabayaran sa iyong dadating na 6 na buwan na yan. Kunin mo. Pabayaran mo na si Eduardo. Limusin mo na siya. Lumayas ka rito sa Maynila. Intindihan mo, ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Hindi ko kailangan ng salapi, Don Rafael. Inaamin kong kasalanan ko rin po ang lahat. Kapagkat sumang-ayon ako sa inyo sa simula't mula pa, ngunit nagkakamali kayo ng paratang sa akin. Bago kayo dumating, ay naghulog ako na isang liham para sa inyo. Ipanatag ninyo ang inyong loob, Don Rafael, na kahit na anong mangyari ay hindi ako pakakasal sa inyong anak. Maraming salamat sa lahat ng inyong kagandahan doon. Hindi ba sinabi kung bakit sila umalis? Hindi po. Ano ba nangyari dito kagabi? Wala po naman. Hindi ba sila tumanggap na sulat o telegrama o kaya? Wala po. Yung kagabi, mayroon sila isang bisita, isang matandang lalaki. Pangalan po ata si Don Rafael Ramirez. Nung umalis yung matanda, umalis rin po sila, Miss Buenaflor. Wala bang iniwala ang forwarding address? Wala po. Rafael Ramirez. Ang papa. Ito kay hindi nila. Maraming salamat po.
Kaya't humihingi po ako sa inyo ng patawad at pag-uunawa. Isinasauli ko pong lahat, ang perang ibinigay ninyo sa akin at lahat ng dami sa talagang inyo. Ako'y aalis ng Maynila at hindi na ninyo ako muling makikita. Totoo ngang tayo ay may kasunduan na wag akong iibig kay Eddie. Ngunit nakalimutan ninyo ang kasabihan, kahoy man daw kahit basa. Sa apoy ay huwag ilalapit, sapagkat kapag nadarang ng init, kapilitan magbibigit. Yayamang hindi na rin ninyo ako muling makikita, ay sa'yo ko na ipagtatapat ang bagay na minsan man hindi ko nasabi kay Eddie, at hindi niya malalaman sa akin kailanman. Si Eddie ay minamahal ko ng buong puso at kaluluwa. Inuulit kong patawad ng Israel. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos. Ang inyong lingkod, Ida Buenaslor. Uy, ano ba, Eddie? Hindi ka ba papasok sa iyong trabaho? Saan nandun sila, Ida, Papa? Kayo raw ang huling-huling dumalaw sa kanila kagabi. At pagkaalis mo naman, ay umalis na silang tuluyan sa apartment. Hindi malaman kung saan sila nandun ngayon. Sa probinsya raw, magbabakasyon. Ayun, magbabakasyon daw sa probinsya. Sa probinsya, pinipigil ko nga, ayaw papigil at magbabakasyon daw. Sa Baguio kaya. Ewan ko, ang gusto lang nila ay magpahinga muna. At tila, may silang iwasan. Dahil iwas. Ako kaya. Ha? Mangyari po. Ako'y pumunta sa apartment nila Aida ngayong umaga. Yung paghimuking ko na sa Aida, pakasal kami. Sinabi ko naman sa inyo kahapon yun eh. Marahil ay natunugan ni Aida ang aking bala, kaya sa'yo umalis na walang paalam. Kung nalalaman ko lang. Naku, sayang. Huwag mo nang paghinayanan ang pag-alis ni Aida. Si Aida ay... Ayan po. Si Aida ay... Si Ate, maaaring sandali lang sa kanyang pinuntahan, kuya. Ayun, Babalik yun. siya agad. Hindi po ba, Papa? Yun tama yun, Eduardo. Kaya huwag kang mag-alaala. Babalik yung kaagad. At saka, maaari ba namang, Eduardo, na pagbalik ni Aida, hindi ako pupuntahan? Siyempre, pupuntahan ako. Uuwi muna ako, Papa. Papahinga po ako. Uwi ako sa bahay. Ano yun ang gagawin natin? Ewan ko. Huwag mo akong pagkakausapin. Masyado nang magulo-ulo ko, masyado nang masakit. Bukas na natin pag-usapan sa bahay. Sige, bukas na. Oo. Sabi ba na? Uy. Sarado ito. Binatak mo naman. Sarado eh. Ito nag-iingat eh. Saan galing ito, ha? Basta may tumag po sa amin sa telepono. Miss Aida Buenaslor daw po yata siya. At kunin daw po namin ito sa Eliseo Apartment at yatid namin dito. Bayad na po kami. Aida Buenaslor? Opo. Hawaiian night time tonight's club.
Pumunta tayo. Kasama natin yung dati mong kaibigan si Lenny, ha? May hinala akong hindi na muling magpapalik siya. So, bakit naman iniwan niya lahat ng damit niya dito sa atin kung hindi na siya babalik? Yan nga eh. Iniwanan lahat ng damit. Magtapat ka, Lydia. Anong pinalaman mo sa pag-alis niya? Lydia, magtapat. Kaya, dalawang linggo ka na hindi pumapasok sa iyo sa bahay na walang kaalam. Si Don Sebastian, oras-oras, tawag ng tao sa opisina, galit na galit. Lahat daw ang mga papeles nasa iyong kahon, nakasisi. Kasisulian pa pa, pinagbibintangan na kasabwat mo rin sa inyong pagpasok sa trabaho upang siya itisin sa kanyang negosyo na kalaban ng ating storage company. Hindi mo ako sinagot, Lydia. Anong kinalaman mo sa pag-alis niya, Aida? Hindi ako maaaring makapagsabi sa iyo, kuya. Sa may tanong, baka siya may nalalaman. Bakit mo nasabi ang gano'n? Sa makapit, alam mong may nalalaman ng papa? Ha? Hindi, kuya, hindi. Ang sabi ko, baka sakali lamang. Baka sakali. Kuya, saan ka pupunta, kuya? Kuya! Sa opisina! Nakausapin ko ang papa. Kasi papa, salamat na lang sa opisina pumunta. Hindi ko sinabi nga dito ka naglalaro. Hindi ako nakaiwan. Nasabi ko sa kanya meron kang nalalaman sa pag-alis ng Aida. Ngunit hindi ko naman sinabi kung bakit. O ano kung aking gagawin? Kaya kung pahanap natin muli si Aida. Huli na ang lahat, Iha. Kahit nating makita si Aida, siya ay hindi na muling magbabalik sa atin. Akalain mo dahil sa aking galit at kapusukan napagbuhatan ko siya ng kamay. Oo, Iha. Totoo. At sabi pa niya, siya raw ay sumulat sa akin at sinusuli niya lahat ng mga ibinayad ko sa kanya. At ipinangangako pa sa sulat na hindi na siya muling magbabalik kay Eduardo. Akalain mong hindi ko paniwalaan. Yung pala ay totoo. Oh, ito ang sulat. Basahin mo. E paano kung malaman ni Kuya na binayaran lamang natin si Aida upang siya mapaintol at mapasino?
tayo sila sila. Ako hindi marunong. Baka hindi mo nakikilala ko ako! Ako! Halo-halo raw si Mauricio. Gusto may tuwa magsubi. Aida, maupo ka muna. Ito lamang ang kung pagkakataon upang ikaw ay aking makausap. Ayaw mo naman akong tanggapin sa aking pagdalaw sa iyong bahay. Kaya, bayaan mo ng bahay. Dapat sila pakalapit ang mukha mo eh. Naku, ipagpauman yung conclusion, di ko sinasadya. Wala kang dapat alalahanin nito, Aida. Ituturing ko ng hamog ito ng pakakisan. Ito nga ako isang mahirap na produsyano lamang. Ngunit meron naman akong sapat na hanap buhay at karyarihan, Aida. Bakit mo naman ako pinahirapan ng ganun? Hindi sa ganun conclusion, dahil ay, May iba nang nagme-may-ari ng iyong paglingap? o ipalagay na natin ganun, ha? Kahit na, hindi ako maglulubay. Magtitiyaga akong kumain dito ng puto araw-araw. Ngunit, kailan naman ay yung pag-iisang dibdib ko sa kanin? Malapit. Kailan? Kailan? Ano? O ano? Sandali lamang mga kaibigan. Dagdagan pa ninyo inyong pasensya. Oo. Isang po nang laging ganyan naging sinasabi. Ano bang uri ng storage company meron kayo? Manalo ba? Ginagawa po namin ang lahat na aming makakaya. Konting panahon na po lamang at darating na aming manager. Ito ba ang pinapamalit niyo yung posisyon? Ano ba ang titis ito? Pangabara? Barak sumas! Yung sinasahuli! Sana ano nang itinatago ko sa inyo? Siguro bulak na. Meron ba naman ng sorry sa tatagalan sa buwan at kalahati? Mababayaran ba niyo ang abala namin? Saan ba ang inyong manager? Wala nga ho eh. Kahit na, Presidente, gusto ko siyang makausap. Sandali po lamang. Batol naman? Eh, paano po ang ating gagawin doon, Sebastian? Magagalit na po lahat ng ating lahat ng Sebastiano. Ano nga ating magagawa? Sa hindi natin matakbo-takbuhan si Eduardo Ramirez. Sinasabi ko na nga ba't ang pangatapatid dito ng Eduardo yan? Eh gawa-gawa lang ang masaya mag sa papel. Ito ay hindi dapat mapatagalan ng pangalagal ng presidente. Makamatay po ang Eduardo yan. Ano po ang ating gagawin? Lahat ng talanay nakasusi sa kaha. Tanging si Eduardo lamang nakaalam ng kombinasyon. Ano nga ang ating magagawa? Itabagsak ang ating negosyo. At ang balita ko sa mga naglang na pinisipin ng Brazil. Anong wika mo? Sumat yan? Opo. Magkikita kami.
ang aking puso'y kabilanin. Dahil diyan ay naghihirap ang pagsuyo kong alanganin. Tawari, hindi ko gusto ang ugali mo, senyorito. Puso ko'y maibihag mo kung ang bisyo mo'y magbabago. Ay, ang pag-ibig maliwagan ang tunay. Kahit malapit ay mahirap magdamay. Ngunit kung minsan na di mo hinihintay, kusang lalapit nang di mo Babayaran na kayo! Sa pagtupera iba! Tango, samba, rumba, kahit ano! Huwag lang yan! Sige! Paluhin niyo ito! Kapag si Bastian, nakunabili kayo, huwag kayo mag-iskandalo. Babayaran ko! Sa pagtupera iba! Babayaran mo ko! Patuloy ka mati! Huwag ka mag-nako! Babayaran mo ko! Hola, Don Sebastian, ano ba? Kumusta ba ang ating business? Malakas ba? Ha? Sinvergüenza! Alma! Eto nyo! Eto nyo! Ikaw na kayo ka! Ay, huwag ka na muling pakita sa akin! Papakain kita! Papakain kita! Ay! 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 Papakain kita! Bakit? Ano ba yan? Tingnan mo. Si Eddie ay nabibilang ko. Nakasakdal sa parang pagbaril. Si Don Sebastian Ortega na ngayon ay kasalukuyang malukha ang palagay sa ospital. Nabilang ko? Narinig ko ang binasa ninyo. Nandito ang aking jeep. Kung kailangan ninyo, ay iyahatid ko kayo sa Manila. Salamat, Simplicio. Sandali na at magbibisa ko, ha? Kung ayaw ka magsalita, dapat mong malaman na napakabigat itong pagkakasaktan na ito sa iyo. Pagkat ikaw lamang ang tanging nakipag-away kay Don Sebastian bago siya nabalik. At maraming nagsasabi na pagkaalis daw ni Don Sebastian umalis ka na rin daw at sinundan mo siya. Mga alas 10 daw noon, kuya. Bawal pong uwi ng free. Mga alas 10 daw noon, kuya. At bandang alas 12 naman ng gabi, nang mabalik si Don Sebastian sa harap ng kanyang opisina. Eddie, malugaraw ang lagay ni Don Sebastian sa ospital. Inaalala ko na kung siya mamatay, lalong bibigat ang iyong asunto. Maaaring habulan ka ng kitay. Naku, laking sa kulang. Malaking dahil ito sa ating pangalan. Ano ang mangyayari sa ating negosyo sa iskandalong ito? Papa, ako'y matagal na ninyong ipinagbintay. Noong pang pinalayas ninyo sa Aida, bakit kayo natatakot na mabitay ay isang taong dati ng patay? Ngunit Eduardo, si Aida ay... Opo, nalalaman ko. Si Aida ay kinasangkapan lamang ninyo upang ako ituwi. Kung ako man ay lumaking baluktot, kasalanan ko po ba? Hindi po ba kasalanan ninyo ama ko? Wala kayong nalalaman kundi magparami ng salapi, magpayaman,
Nakaligtaan ninyo na kaming mga anak ninyo nangangailangan din at uhaw na uhaw ng pagkalinga ng magulang. Si Aida ay natutunan kong mahalin. At natitiyak kung ako'y mahal na rin. Siya lamang ang naging tanlaw sa aking madilim na pumumuhay. Ngunit salamat sa inyo, Ama ko. Kayo na rin ang pumatay. Sa panaag ng aking pag-asa, Eduardo, pinalayas ninyo si Aida. Hindi ang aking buhay ang inyong pinanghihinayang, Papa. Hindi kailanman! Eduardo, kayo na rin ang nagsasabi, Ama ko, na kayo'y natatakot na baka wala nang pumasok sa ating negosyo. Baka humina, baka wala nang perang pumasok sa inyong bulsa. Ngunit, Papa, tingnan natin ngayon. Itinataya ko ang aking buhay na hindi kayo mananalo. Yayaman na kayo. Kapalit ng inyong walang. Kapalit ng buhay ko. Naway, lumigaya na kayo. Oo, walang anuman kung magkano ang magasta. Ang kailangan ko ay matagpuan ninyo siya. Sagot ko ang lahat. Oo, dito sa bahay, marami pa akong litrato dito. Oo, Aida Buenaflor ang pangalan. Aida Buenaflor. Ano ka mo? Aida, Torpe. Aber, tingnan ko. Ito ba siya, Don Rafael? Aber, maghanap pa kayo ng ibang numero. Madali kayo. Tatawa. Aber, tatawagan ko ito ngayon. Magandang hapon po, Don. Igawad mo sana anak ang iyong patawad. Ang nakulol na matanda na nagkaroon na yun ng malaking pagkakasala. Santos, samahan mo sila kay Eduardo Ramirez. Sumunod na po kayo. Samahan mo kayo nila. Kaya't kami lamang daw ni Lily ang pumarito. Pagkat ayaw mo raw makipag-usap kahit na kanino. Bukas ay umpisa na ng pag-iibig sa'yo, Eddie. Kung tunay ang wika mo na ako ay mahal, ay kusa mo na ipagtatanggol ang sarili. Huwag mong ibatay sa ganun, Aida. Ang tanging pakiusap ko lamang sa iyo ay kahit anong mangyari sa akin ay tandaan mo na ikaw ay mahal ko. Hindi ko maaaring ipagtanggol ang aking sarili sa ganitong pangyayari. Eddie, kung ang ibig mo sabihin ay ikaw ang bumalik kay Don Sebastian, ay hindi pa rin magbabago ang aking pagtingin sa'yo. Meron lamang sana akong hili mo. Ano yun? Bago ka litisin bukas, ay nais kong pakasal na muna tayo. Upang ano man ang magiging kasalanan o paratang sa'yo, ay magiging akin na rin. Ngayon ko nakilala na sadyang lantay na ginto ang iyong puso. Salamat, nga ako'y hindi maaaring pumayag. Huwag mong alisin sa akin ang aking tanging pagkakataong maipakilala ko sa aking sarili at sa lahat na ako'y isang tunay na lalaki. Ikaw na rin ang nagpakilala sa akin, Aida, na ang kaligayahan ng isang tao ay wala sa pagtatanggol ng sariling karangalan, kundi pagtatanggol ng karangalan ng kapwa. Eddie, ano ibig sabihin? Please, tapos na po ang oras sa inyong pagdarang. Eddie, meron ka bang... Saka na po ako ay bumalik ulit. Ikinalulungkod ko, ngunit yan po ang patakaran dito. Miss Buenaflor, ako hindi ninyo nakikilala ni Lily ng Aida. Ngunit kung nais ninyong mailigtas si Eduardo, sumama kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin, Lily. Alang-alang si Eddie. Maupo kayo, mga bingin. Salamat po.
po ba may paglilingkod sa inyo? Ako po'y may lalahad na isang bagay na may kinalaman kay Eduardo Ramirez. Ako po'y si Remedios Ortega, na anak na dalaga ng nabaril na si Don Sebastian Ortega. Sandali po lamang, tatawag tayo ng stenographer. Magpatuloy kayo, Mr. Ortega. Buhat sa umpisa. Ang pangalan ko'y Remedios Ortega. Kilala sa palayaw na Remy. Ako'y anak ni Don Sebastian Ortega. Ako ay kasama ni Eddie noong gabi mag-away sila ng aking ama sa nightclub na nagngangalang Casa Ayer. Pagkatapos na maawat sila ng mga tao ay niyaya na ako ng aking amang umuwi sa bahay. At Ala, matulog ka na. Tandaan mo, Remedios, ang sasabihin ko sa iyo. Ayokong makikita kitang muling o bababalitaan man lamang na kasama mo ang paslupag yan na anak ni Rafael. Intindihan mo? Pupunta muna ako sa opisina sandali. At kukunin ko ang ilang papeles doon na naiwan ko na kinakalang maiuwi dito sa bahay. Hala, sige, matulog ka na. Eddie, Oh, Rene, para ito ako upang humingi ng tawad kay Don Sebastian. Tuloy, isauli itong aking mga susi sa kahong sa opisina. Kasi lang, nais ko siya makausap. ay naku, Mama Sibel, sandali lamang. Nawala ng mga tao. Pakitulungan lamang ninyo ko tapos natin. Mami ba, naku. Ito 50 piso. Ito'y atin-atin lamang. Huwag mo na sana masasabi kahit na kanino na siya dinala mo rito, ha? Opo, Salamat. salamat din po. Pakita na muna tuloy ang dito ako maglabas ng Mariba. Opo. Hindi ko ikinahigiyang ipagtapat sa inyo na buong puso kong minamahal si Eddie. Ngunit nang Aida. Aida. Aida, mahal ko. Huwag mo akong pabayaan. Aida. Aida. Aida, mahal ko. Si Eddie ay nasa ulian ng malay taon mga bandang alas 3 ng umaga. Walang nangyari sa aming dalawa. Maliban sa aking sama ng loob at mahabding pagkaulila. Kaya kung ang papa ay nabaril ng mga bandang alas 12, hindi si Eddie. Sapagkat siya ay nasa aking pilit at walang malay tao. sa makatwid, ayaw ihayag ni Eddie ang katotohanan sapagkat pinagsasanggalangan niyong purit karangalan? Oo. Kaya't napapasalamat ako sa iyo at kay Eddie. Natuto ako ng magandang aral sa buhay. Lalong malaki natatamong kaligayahan sa pagtatanggol ng kaligayahan ng kapwa kesa sa sarili. Salamat naman sa inyo na nanggaling ang pagtatapat ni Mr. Ortega. Sa aming pagsisiyasat, nakuha namin ang numero ng taxing nilulanan ni Eduardo noong gabi niyo. Walang magagawa si Aquilino kung hindi pagtapat ang lahat. Ginoong Piskal, natauhan na po si Don Sebastian at ang uwi ka ay hinold up daw po siya. At nang siya ay lumaban, ay binaril siya. Siyak niya raw po na hindi si Eduardo Ramirez ang bumaril sa kanya. Ligtas na po siya sa panganib. Ang sabi ng doktor ay gagamit daw po.
Salamat. Salamat at pakawala rin si Eddie. Si Eduardo Ramirez po ay pinakawalan namin. Nandiyan po siya sa labas at ang kanyang mga kasama. Papasukin. Eddie. Binabati kita, Eddie. Salamat. Napakadakila ng iyong puso. Tayo na, Eddie. Maraming salamat po, Piskal. Kailangan naman nagbato. Binabati ka din. Salamat. Tayo na, Eddie. Piskal, maraming salamat sa inyo, Piskal. Oh. Kinukumbida ko kayo sa kasal ng aking anak bukas. Oh. Huwag niyo kakalimutan, oh. Isama niyo lahat ng taga City Hall. Oh. Lahat, oh. Ako'y pagkakagastahan ko ito ng katakot-takot. Walang kwenta sa akin na salapi. Oh. Huwag niyo kalimutan, oh. Salamat, Don Rafael. Wala akong naman. Pagsama lang sila. Oo, yung palikero pa ito. Miss, Aling Kwan, kahit na ako isang mahirap na probinsyano lamang, meron naman akong sapat na hanap buhay at ari-arian. Bakit mo ba naman ako pinahirapan ng ganito? Piniibig kita, Aida. Aida? Ano ho ba inyong pangalan? Saan ka pupunta, ha? Anong ginagawa ninyo dyan sa apo ko? Lalaro po namin eh. Nilalaro nyo. Bakit? Gusto ninyong maging pilyo kamukha ng ama? At bakit dyan sinasakay sa kabayo? Anong gusto nyo? Maging hinete ang apo ko? Yan ay sa auto sasakay, hindi sa kabayo. Halika. Hanap po ninyo, Papa. Tapos naman nag-aalaga eh. Ay, anong nag-aalaga? Ay, lumakad na kayo, magsitulog na kayo. Sige na, bayad na kayo hanggang sa katapusan ng taon. Puro tulog na lang gawin nyo. Halika. Nagkaganda-ganda na gamo ko. Huwag yung paiyakin. Huwag kang makialam. Sige, lumakad kayo. Teka, yung salamin ko. Ito. Meron lang akong kukunin yung salamin ko, nakalimutan ko, ha? Huwag kang aalis dyan, ha? Huwag kang pilyong kamukha ng ama mo, ha? Ang bait-bait lang ako ko. Sandali lang. Sukugat talaga po ko. Lako nga po ko. Ay, pabayaan nyo. Huwag nyo pakialaman. Yan ang bata. Yan. Maliit pa yung marunong na. Yan ang senyorito. Yan ang senyorito. Maliit pa, matalino na. Yan ang bata. Ha?